Hello guys, kung sakaling magiging mambabatas ako, senador, congressman, or maging diktador ako, ito sana yung mga gusto kong maisagawa o maisakatuparan ng mga batas. Gumawa ako ng 10 kopya ng mga pwede ko sanang gawin para to sa mga tatakbong congressman, lalo na o kaya senador, lalo na kay Sir Willie. Sabi niya wala pa siyang alam na batas. Subukan mo to. Ito, siyempre gagawa ko ng batas about sa curfew. Curfew ng mga kabataan. Yung 17 bababa. Kasi alam mo yan mga yan. Tumaas na ngayon ng age. Mga krimen. Yan, mga kabataan nagdodroga. Mga kabataan ng aga nagsisipag-asawa. Dahil dyan sa ganyan, walang curfew. Kailangan 8 pa lang ang bata, nasa bahay na. Isa yan, number 1 yan, curfew. Number 2, gusto ko sanang magsagawa ng batas about sa mga helmet. Bawal na mag-helmet sa loob ng mga barangay or mga eskinita sa mga nakasingle na motor. Kasi alam mo bakit? Sa mga eskinita, sa mga street, dyan nagaganap yung mga mga riding in tandem, hold-upan, agawan ng cellphone. Diyan nangyayari yan sa mga loob ng street at sa loob ng barangay. Dapat pag nakasingle na motor ka na, pagpasok mo ng barangay, bawal na yung helmet, bonnet, sombrero, at face mask. Bawal na yan pag nasa loob ka ng barangay. Kahit shades na lang. Ayun ang number 2 ko. Ang number 3 ko, bawal magpakasal ang mag-asawa pag wala kayong ipon na may papakita sa piskal or sa judge. Wala kayong ipon na kahit 50,000 pataas, bawal kayo magpakasal. Hindi kayo pwedeng magpakasal ng gano'n na basta kasal-kasal lang, wala kayong ipon. Makikikain kayo sa mga biyanan nyo, magiging pabigat kayo. Pag nagkaroon kayong anak, pag nagkasakit ang anak nyo, mangungutang kayo. Kaya kailangan bago kayo magpakasal, may ipon kayo. Isa yan sa mga dapat isabatas na yung pagpapakasal, kailangan may ipon kayo pareho. Number 4, bawal manigarilyo ang mga estudyante, lalo na't naka-uniforme at lalong nasa labas ng school. Pag mumultahin sila ng may multa yan, dapat bigyan ng multa. Hanggang 3 huli, pa-drop na sa school yan dapat. Dapat ganyan kasi mga kabataan ngayon, ang hirap ng buhay. Tapos, hirap na hirap yung mga magulang. Pagtatrabaho, bibigyan sila ng baon. Ipang sisigarilyo lang sa school. Bawal yan. Dapat may patupad natin yan na bawal sa mga estudyante ang mga nagsisigarilyo. Yan. Ang ating panglima, bawal bumili ng sasakyan yung walang sariling parking lot. Dapat may sarili kayong parking lot. Sisiayin muna kayo bago kayo makabili ng sasakyan. Kailangan nyo siayin na may sarili na kayong parking lot. Ating number 5, bawal mag-inom sa kalsada. Pag bawal na yan, yung mga inom-inuman sa kalsada, sa loob lang kayo ng bahay mag-inom. Bawal yan. Dapat ipagbawal yan. Gawa ng batas yan. Kasi andyan yung mga gulo, mga trouble. Andyan yan eh. Minsan yung mga tao natatakot pang maglakad pag may mga nagiinuman na tao, di ba? Yung mga lalo mga kababaihan. Number 7, dapat gumawa tayo ng batas about sa mga puno. Bawal na magputol ng puno sa mga kagubatan. Dapat ipagbawal yan eh. Yan pwedeng isagawa natin na batas. Gawa tayo ng mga batas about sa ganyan kasi sobrang lala na ng ating yung tawag dyan, climate change. Kasi wala tayong mga puno eh. At number 8, gawa tayo ng batas about sa mga taong grasa. Dapat dyan sa mga taong grasa, damputin natin, ipagamot natin, tapos isuli natin sa pamilya nila, bigyan natin ng hanap buhay. Ganyan, gawa dapat kayo ng mga batas about dyan sa mga taong grasa, mga nagkakalat sa kalsada. Wala naman kasing gobyerno dyan eh. Wala silang dyan. Hindi nag-iisip ang gobyerno about sa mga taong grasa sa kalsada.
kapwa natin Pilipino yan eh. Yung mga iba dyan na depressed, di ba? Ganyan yan eh. Kaya dapat papahalagahan din natin sila, gagamutin natin sila. And number 9, dapat number 9 is sa gabi na lang magpipick up ng basura yung mga garbage collector o yung mga basurero. Kasi pag sa umaga, nakaka-traffic yan sila eh. Lalo sa mga highway, mga nasa highway, mga main road, kumukuha sila ng basura. Dapat mag-pick up na lang sila ng basura 9, pwede na yan, 9 hanggang madaling araw, ikot sila. Para pagdating ng umaga, wala na sila sa kalsada, makakabawas sa traffic. Number 10, dapat gawa tayo ng lahat ng ilog sa Pilipinas, palagyan ng wastewater treatment facilities. Para bago dumating yung tubig ng mga tubig sa ilog, bago dumating yan sa dagat, na treatment na. Kumbaga hindi na kontaminado, para healthy yung tubig natin na galing sa ilog na na-treatment na, healthy na pag umabot siya sa dagat. Dapat may mga wastewater treatment facilities tayo dyan para malinis na, maalagaan natin ang dagat, yung yaman tubig, yung mga hayop sa dagat, maingatan natin hindi contaminants ang ating dagat. Dapat meron tayong wastewater facilities. Yan lang naman. Marami pa akong idea sa susunod na iba. Kumbaga hinati ko lang muna. Kasi nung napanood ko kay Sir Willie, wala pa raw siyang alam na gagawin na batas. Parang mahirap yun. Mahirap kang manalo pagka ganun. Dapat kahit papano, meron kang alam na gagawin mong batas para sa gobyerno at para sa Pilipinas. Yun lang naman guys. Ako nga po pala si Mr. Low Minds. Nagmamarunong lang.